Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, busog sa inyo mga kababayan. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman po kung hindi yung sinasabi na ito daw pong si Boboy Villar ay inaway ng isang contestant dahil sa hindi daw po nanalo dahil sa ginugulo daw po mga kababayan itong si Boboy. At ang pangalawa po natin pag-uusapan ay yung naging reaksyon ni Nanay Christy Fermin patungkol po dun sa issue ng trademark ng Dabber Cats mga kababayan na sinasabing hinahabol nitong Tape Incorporated. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din po kayo batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon mga kababayan. So bago tayo magpatuloy, umpisahan agad natin yung una nating pag-uusapan at una nating topic. Tanggalin na muna natin to. Yan. Mamaya tayo kay Buboy. Dito muna tayo sa bagong vlog na inilabas ni Inay Christy Fermin doon sa Showbiz Now na mga kababayan na kung saan nagbigay po siya ng reaction dito sa trademark ng Dabber Cats issue na pilit kinukuha ng Tape Incorporated sa TVJ mga kababayan. Ano po? So bago natin ito simulan, kinikredit natin kay Nanay Christy Fermin yung video sa Showbiz Now na kanila po ito at gagawan lamang po natin ng reaction video mga kababayan ha. So ito, simulan na agad natin. Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo sa ating programa na talaga naman nagbibigayan po tayo ng inspirasyon at kailangan. Ang inyong programa, ang aming programa, ating lahat, ang Showbiz Now! Ano ba yan? Alam mo, daanin na lang natin ito sa katatawanan. Kasi parang hindi na maganda eh. Yung mga takbo, parang lahat na lang inaagaw. Parang lahat na lang ipinagbabawal. Akalain nyo po yun, lumabas po yung kwento na hindi na raw po pwedeng gamitin ng EAT o ng Tito Vic and Joey at ng mga lehitimong Dabber Cats ang salitang Dabber Cats! Ay! So kahit na pala yung sinasabi na nating legit Dabber Cats, legit na lang pwede. Wala na Dabber Cats. Kasi mga kababayan talaga, eto kung tutuusin talaga, yung ginagawa ng Tape Incorporated ngayon dun sa pag-post nila or paghahabol nila dun sa Dabber Cats na salita mga kababayan, talagang hindi na po makatarungan yon. Kung titingnan po natin talagang ang nangyayari po, talagang ginagarapal na nila ang TVJ. Ano po, kumbaga, tama yung sinabi ni Banat Bay kagabi doon sa punto niya na yung ginagawa sa TVJ ngayon, pambabastos na po yun. Dahil mga kababayan, pilit nilang kinukuha, sinasabi pa nga nila, pinagkakalat pa nga nila, ngayon daw po Dabber Cats is sumikat daw po ito kay Michael B. Pero deep inside mga kababayan, ang totoong nakaimbento ng salitang Dabber Cats walang iba po kung hindi etong si Francis Magalona. Mga kababayan, at yan po ay sumikat dun sa branded na Itbulaga, hindi po sa mismong producer ng Tape Incorporated. Kasi sinasabi, ang ginagawa kasi ng taga-tape, ang sinasabi nila, kanila daw yung salitang Dabber Cats. Bakit? Dahil daw pinasikat daw yon nung kanilang mga writer. At yung mga writer daw po mismo ang nagsulat ng salitang Dabber Cats na kumbaga binanggit lamang daw po nung panahon ng branded na Itbulaga at nung mga panahon nandun pa ang TVJ at saka itong si Francis Magalona. Yun yung iginigit ng mga taga-Tape Incorporated. Pero deep inside mga kababayan, ang talagang nakaimbento ng salitang Dabber Cats walang iba po kung hindi itong si Francis Magalona. Hindi po si Michael B. At saka mga kababayan, ito pa yung isa nating punto Kung si Michael B yung nakaimbento ng salitang Dabber Cats, dapat si Michael B po ang naghahabol, hindi po hindi ang Tape Incorporated. Sala po yung kanilang ginagawang galaw, yung kanilang moving, sala yun. So tama nga yung sabi ni Master Joey De Leon napaka-kabalmox naman. Nagalaman daw ng Tape Incorporated na hindi naman daw po ang namayapang si Francis Magalona ang unang nagbitiw ng salitang Dabber Cats sa Itbulaga noon. Ay, kundi si Bitoy. Paano na yan ngayon?
eto nga yung punto natin mga kababayan. Yan kasi yung ikinikit nila ng paulit-ulit, lalo na yung mga website, yung mga Facebook page na malapit doon sa Tape Bulaga. Ano po yan yung kinikit nila na ang nakaimbento daw po ng salitang Dabber Gods, walang iba kung hindi si Michael B. Ang nakakapagtaka lang, kung si Michael B yung nakaimbento ng salitang Dabber Gods, bakit hindi si Michael B ang nag-u-oppose mga kababayan or naghahabol? Bakit Tape Incorporated ang gator na maghabol? Or gahol na maghabol? So, papayag ka ba? Bakit hindi naman nila kasali si Bitoy doon sa Tape Bulaga Hindi, dati nga naman. Dati. Kasama siya sa 8 Bulaga. So inaangkin na naman nila yung Dabber Cards na yan? Hindi na raw pwedeng gamitin yung Pina-register nyo ba yan? Suplada. Hindi, nakakatawa na kasi. Diba parang lahat na lang. Titulo, kinukuha na. Yung theme song, kinukuha na. Liriko, kinukuha na. Pati ba naman yung salitang Dabber Cards? Kasi mga kababayan ko, kung tatanungin nyo talaga, sobrang garapal na nga yung ginagawa sa TVJ. Bakit? Kasi nung una titulo, hinayaan na natin. Although kahit marami ang nagagalit sa atin dahil nga sa kanilang kinukuha or pilit nilang kinuha at ipinarin nyo pa nga nila mga kababayan yung titulo, wala na nga yung problema, hindi na nga natin gaano pinag-uusapan at pinapansin yon. Tapos hanggang sa dumating na doon sa team song na sinasabi na hindi daw po si Boss Big Soto yung parang gumawa ng lyrics mga kababayan. Doon sa pagkakataong yun, hinayaan na rin natin. Tapos ngayon, na nakakapagtaka, pati ba naman yung salitang Dabber Gods, pilit nyo pang kinukuha? Ang nakakapagtaka dito, saan sila kumukuha ng kapal ng apog, ika nga ni Vice Ganda, para magpatuloy sa mga ganitong klase ng hakbang. Ano pa mga kababayan? So ipagpatuloy pa natin. Kada, di ba? Dabber Cards. At saka, yung Dabber Cards naman, ano naman natin na pwedeng gamitin naman yan? Barkada yun eh. Kaya nga Hindi mong barkada. Di ba? Correct. Ano ba nangyayari na? Parang lang yan, parang tagline katulad yan sa TV5, kapatid, diba? Sa Jenny 7, kapuso. At doon sa ABS. Sa ABS, kapamilya. Parang tagline na 8 Bulaga, Dabber Cards. Kaya nga, tama. Kukunin na naman yung Dabber Cards. Katawa-tawa na talaga. Sobra na po yung pag-aagawa na ito ng mga salita. Parang ano ba yan? Ano yung sinapansin mo sa EAT? Oo, na hindi na sila nagsasabi ng ng EAT. Hindi na. TV5. Paano? Magbabalik po ulit ang TV5. Tama. Oo, marami nang nagsasabi din sa akin. Pati ako na-tsempuan na Maraming rin. beses na. Opo, na-tsempuan ko na rin yun. Kaya hindi na lang At saka kung tutuusin mga kababayan kung tutuusin kahit sino pwedeng tumawag ng Dabber Gods. Kahit nga, pwede ko nga tawagin kayo na Dabber Gods pag gusto ko. Pwede nga pagsimula ng live natin, what's up mga Dabber Gods? What's up mga legit Dabber Gods? Kahit sino mga kababayan, pwedeng tumawag ng salitang Dabber Gods. Huwag nilang i-claim na kanila lang yun. Dahil sabi ko nga po sa inyo, yung salitang Dabber Gods ay bagay lamang po dun sa lehitimo or kilala na branded na Itbulaga, which is etong EAT mga kababayan, dahil nandun talaga yung mga original na host ika nga ni Banat Bay. Kahit sino pwedeng tumawag ng Dabber Gods, kahit nga kayo pwedeng yung tawagin, Oy, Idol Jake, Dabber Gods. Kahit sino mga kababayan, huwag nilang pagbawalan o yung mga tao or kahit na sino na gamitin yung salitang Dabber Gods dahil lang sa mag-u-oppose sila. Grabe naman. Wag naman sanang dumating sa point na pati pangalan ng TVJ, yung Tito Big and Joey, ay kanila ding i-oppose. Sabi ng EAT, baka paghahanda na ito dahil may tunay na silang gagamitin. Ay, siguro. Abangan natin baka, pagpasok ng set. Kaya nga. Pwede. Kasi di ba, napanood ko one time, nakalagay dun sa likod, di ba mayroon dun malaking parang TV. Di ba dati EAT dun na tumatakbo ng gano'n? EAT. EAT. Kaya ko bumalik na si EAT ka mo. Di ba tumatakbo? Ngayon, Oy, pero nga mga kababayan, kung mapapansin nyo nga pala ngayon, hindi na gaanong ginagamit ng Tito Big and Joey, yung salitang EAT pag nagpapaalam, TV5 na mga kababayan, yung kanilang ginagamit. Magbabalik po ang TV5. Siguro nakikita ko mga kababayan dito, baka bibitawan na. Baka bibitawan na ng tape yung titulo na Itbulaga at isosurrender na dito po sa EAT mga kababayan, dito sa Tito Big and Joey. Baka magulat na lang tayo, kinabukasan sabihin ng mga taga-tape, ayaw na namin gamitin yung Itbulaga kasi nababatikos na kami ng matindi. At saka bumabagsak na kami at lumalaki pa di umano yung utang namin. Wala nang gaanong nanonood.
Eh baka nga mga kababayan, mausisaan natin, baka sa susunod na araw, iba na yung pangalan ng EAT mga kababayan. Ano po, baka maling nyo, may naisip na bagong titulo, etong si Master Joey De Leon. Dahil alam naman natin, pagdating sa titulo, si Master Joey De Leon yung magaling dyan. Or di kaya naman, baka isurrender na, gaya ng sabi ko kanina, yung title or titulo na Itbulaga sa Tito Big and Joey. Baka ang gawin ng titulo ng kabila, yung bulag na sa Getly. Talaga, TVJ. TVJ. Oo. TVJ. Ano di TVJ? Oo, nakalagay din talaga. TVJ. Inayos. Oh. Inayos naman. Tapos magbabalik ang TV5. Kaya magbabalik ang TV5. Oo. Parang may malalim na dahilan nito. Oo. Alam mo, No. lahat talaga, meron na talagang meaning sa ating lahat nag-aantay. Pero alam mo, so lahat pala ng mga expression na sasabihin ni Tito Vic and Joey ay pag-aari ng tape yun. Siyempre, yun ang sinasabi nila, kaya nga nakakatawan eh. Ano kakaluka Diba? naman yun? Alam mo, kahit nga siguro si Henyo, si Mr. Henyo, Joey De Leon, tinatamad na rin siyang pumansin. Oo. No? Actually, Nay, parang, sige na lang. Sige na nga kayo. Matapos lang. Magpista na lang Parang, kayo. Oo, sige sa inyo na lahat yan. Oo. Paano na lang yun? Pag mag-opening ka, hindi na papula pwede yung Dabar Cards. Ay, hindi na. Hindi magpa-opening na sabihin na lang di. Parang wala na rin silang kanta eh. Yung pa parang yung kinakanta na lang nila ni Alan Kay, yung mga iba-ibang kanta na lang yung opening song nila. Tapos iba-iba na lang. So, tapos Hindi, meron pa mga kababayan, meron pang team song. Di ba pinapatugtog pa bago magsimula ang EAT? Parang pinapatugtog pa nila yung team song ng EAT mga kababayan. Dahil nung nandudong kami sa studio ng TV5, ng EAT mga kababayan, pinapatugtog pa po nila yan. Sinasayaw pa nga namin. Sinasayaw pa namin yan doon sa loob. Meron pa.